Dominant Protector. Credit to the author. 911 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa katunayan, nakita ng shop guide mula sa Guangdong Jewelry ang pagnanais ni Terence na bumili. Gayunpaman, hindi niya akalain na kayang bayaran ito ni Terence at gusto lang niyang sirain ang benta. Ayos lang, kukunin ko na ito. Tawagan mo ang manager mo at ilabas mo ito. Magbabayad muna ako sa iyo. Bahagyang naiinis si Terence ngunit hindi siya nag-abala dahil dapat ay manatiling mahinahon. Ha! Bumibili ka. Tumalon ang guide. Hindi man lang ito nilingga ni Terence at bumili siya ng ganoong kamahal na singsing nang hindi tinitingnang mabuti. Ngunit nang makita niyang inilabas ni Terence ang kanyang diamond card, nalaman niya kaagad na kayang-kaya ito ni Terence. Natutuwa siya na pinili niyang pretuhin ang lahat ng madamdamin at ang isa pang gabay mula sa Guangdong ay nabigla. Ang mga nagmamay-ari ng diamond card ay pawang mahahalagang kliyente ng kumpanya. Ang mga taong ito ay maaaring makipagkita at makipag-usap sa nakatataas na pamamahala at kung sasabihin ni Terence sa mga manager kung gaano siya kabastusan, malamang na hindi lang siya mawawalan ng trabaho, kundi pati ang tatak ay aalisin sa mall. Naging seryoso ang ekspresyon ng guide habang iniisip ito. Lumingon siya at may gustong sabihin na mas maganda, ngunit umalis na si Terence para magbayad. Gayunpaman, hindi kailanman ginusto ni Terence na gawin iyon. Kinuha ni Terence ang $300,000 na singsing at nagmaneho patungo sa ospital. Hindi pa naayos ang bahay ni Josephine at nanatili pa rin siya sa ospital. Tinawag ni Terence si Josephine at hiniling na hintayin siya sa harap ng ospital. Nang dumating si Terence, naghihintay na si Josephine sa labas. Isang mahinang simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang buhok at palda at ang silwete sa paglubog ng araw ay kapansin-pansin tulad ng unang beses na nakita siya nito. Ha! Huminga ng malalim si Terence at ginawa ang kanyang desisyon, ngunit hindi niya alam kung ano ang magiging desisyon ni Josephine. Ngunit ano man ang desisyon ni Josephine na gawin, tiyak na susuportahan siya ni Terence. Josephine. Binaba ni Terence ang bintana at tumawag. Medyo masigla si Josephine. Nakita niya si Terence at ngumiti ng matamis. Tumalon siya at binuksan ang pinto sa upuan sa harap ng pasahero at umupo, ang sarap sa pakiramdam. Akala ko panaginip lang ang nangyari 3 araw na nakalipas at hindi ka nasaktan. Ha! Narinig ni Terence ang kanyang mga salita at mapait na ngumiti. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa kanya at hindi niya alam kung ano ang isasagot sa kanya. Anong mali? Nakita ni Josephine ang kakaibang ekspresyon ni Terence at nagtanong. Wala lang. Maghanap muna tayo ng makakainan. Anong gusto mong kainin? Binago ni Terence ang paksa. Okay, tumango si Josephine, kakagaling mo lang at dapat ay mayroon tayo ng kahit anong gusto mo. Sabi ng nanay ko, ipaghahain ka niya ng barbecue ngunit hindi niya ito magawa sa ospital. Dapat ba nating gawin iyon pagkatapos ng bagong bahay? Matapos itong i-furnish. Nasaan kaya siya sa oras na iyon? Malamang bumalik sa dati niyang tahanan. Punta tayo sa Starlight Hotel, hindi kailanman dinala ni Terence si Josephine sa ganitong uri ng marangyang hotel. Hindi ito dahil hindi kayang bayaran ni Terence, ngunit dahil wala siyang pakialam na magpakitang gilas at hindi siya interesado rito. Ngunit ngayon, ito na ang huling hapunan niya kasama si Josephine at gusto niya maging formal ito. Kahit na hindi sumang-ayon si Josephine sa kanyang desisyon, ito ay magiging isang mahalagang alaala sa kanya. Nagulat si Josephine habang pinagmamasdan niya si Terence na nagmamaneho papunta sa car park ng Starlight Hotel, hindi ba mahal dito? Bakit nandito bigla? Simple lang naman kung tayong dalawa lang. Hindi ba't sinabi mo na ipinagdiriwang natin ang aking paggaling? Eto na, sabi ni Terence. Oh, sige, nakaramdam ng sakit si Josephine para sa kanyang pitaka. Hindi siya sakam na tao at iba ang pagkatao niya sa kanyang ina. Sa kanyang pananaw, kahit mahirap siya, dapat siyang kumilos ng may integridad. Humingi si Terence ng isang maliit na silid at dahil ito ay isang ordinaryong silid, hindi na kailangang i-book ito ng maaga. Si Josephine ay napunta sa pinakamagandang hotel na Pablo Business Hotel kung saan siya ginagamot ni Miss, at dito, Starlight Hotel. Ipinasa ni Terence ang menu kay Josephine at tumalon siya habang binabalikan niya ito.
Ang mga pinggan ay napakamahal. Ang presyo ng isang ulam ay sapat na para makakain sila ng buong pagkain sa ibang lugar. Saglit siyang nag-alinlangan at ipinasa ito kay Terence, "You should order it." Ha! Alam ni Terence ang kanyang iniisip at random na umorder ng ilang pagkain bago sinabihan ang waiter na umalis. Ang pangunahing layunin ay makipag-usap sa kanya, hindi para sa pagkain. Ito ay isang pag-aaksaya ng iyong pera. Tumingin si Josephine kay Terence at ngumisi. Bagamat alam niyang maaaring kumita ng malaki si Terence, ngunit ayaw niyang sayangin ito. Dapat gamitin ang pera kung saan kinakailangan, at hindi niya gusto ang paggastos ng napakaraming pera sa isang karaniwang pagtikim ng pagkain. Hindi mo pa nga ako pinakasalan, at kontrolado mo na ako. Tumawa si Terence. So ano? Ayaw mo bang maging ako? Tinitigan ni Josephine si Terence nang nanlaki ang mga mata. Oo, kung handa kang ipagpatuloy ang pag-aalaga sa akin. Nakangiti si Terence nang magsalita siya, ngunit napuno ng kalungkutan ang kanyang puso. Gagawin ko maliban kung ayaw mo na sa akin. Narinig ni Josephine ang mga salita ni Terence at natuwa siya. Natatakot ako na hindi mo ako gusto, mataimtim na sagot ni Terence. Napatingin si Josephine kay Terence nang may pagtataka. Bagamat parang nagbibiro siya, naguguluhan siya sa mga ekspresyon ni Terence, bakit ang seryoso mo? Sisigat pa sana si Terence ngunit kumatok ang waiter sa pinto at nagsimulang maghain ng pagkain. Hindi nag-order si Terence ng anumang pagkain na mahirap gawin kaya't naihain kaagad ang lahat. Sinadya niya ito para hindi na maglabas-masok ang mga waiter para istorbohin ang usapan nila. Josephine, may mahalagang bagay akong gustong sabihin sa iyo ngayon, nanahimik si Terence saglit bago nagsalita. How? Muntik nang makalimutan ni Josephine ang kaseryosohan ni Terence at gusto niyang subukan ang pagkain, ngunit mabilis niyang ibinaba ang kanyang chopsticks at tumingin kay Terence na may pagtatanong, ano ang mali? Ano ang napakahalaga? Mukhang seryoso ka, at nakakatakot. 912. Nag-aalangan si Josephine, mayroon siyang mabuti at masamang iniisip. Hindi kaya ayaw na niyang makasama si Terence. Ang kanyang relasyon kay Cheryl at Yasi ay lumakas. Kahit paano niya ikukumpara ang mga katangian nila, pakiramdam niya ay mababa pa rin siya sa kanila. Posibleng may balak itong makipaghiwalay sa kanya. Kahit na ito ang pinakaunang pagkakataon na anyayahan siya ni Terence na makipag-date sa isang high-class na restaurant, si Josephine ay may kakilakilabot na pakiramdam sa loob. Lumakas ang tibok ng puso niya. Josephine, ang aking mga sugat ay hindi pa ganap na gumaling. Nagpa siya si Terence na I cut right to the point. Siya ay prangka kay Josephine. Hindi na kailangan ng anumang mabulaklak na salita sa pagitan nila. Narinig niya mula kina Cheryl at Yasi ang tungkol sa kanyang katayuan, ngunit hindi pa nasasabi ni Terence sa kanya. Dumiretso si Terence sa puntong, kahit gumaling na ang mga sugat ko, wala na ang kapangyarihan ko. Ah! Nasa panganib ka ba? Nagulat si Josephine sa biglaang pangyayari. Hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng pananalita mula kay Terence. Higit sa lahat, si Terence ay hindi makikipaghiwalay sa kanya. Ito ay dapat na isang malubhang pinsala para kay Terence. Lalong nag-alala si Josephine tungkol sa susunod na susunod. Walang panganib na magmumula sa aking kalagayan at mga pinsala. Ngunit, kung malaman ng aking mga kaaway ang aking kalagayan, kung gayon natatakot ako na ako ay nasa panganib. Mapait na ngumiti si Terence. Oh, bakit mo sinasabi sa akin ito ngayon? Hindi mo dapat sinasabi kahit kanino. Hindi ito inaasahan ni Josephine. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kahit kanino. Sikreto ko ito. Ah! Josephine, hindi mo ako naiintindihan, tinatawanan ito ni Terence. Masasabi niya na si Josephine ay labis na kinakabahan at nag-aalala para sa kanya, ngunit nanatiling kalmado. Hindi maintindihan. Si Josephine ay nalilito. Oo. Ang dahilan kung bakit ko sinasabi ito sa iyo ay dahil nagbitiw na ako sa pagiging bodyguard ni Cheryl, sagot ni Terence. Patuloy na nagulat si Josephine, ngunit ito ang masayang uri ng sorpresa. Kaya't nang mawala ng kapangyarihan si Terence na protektahan ang kanyang sarili, oras na para umalis siya sa kanyang posisyon. Hindi ba ito talaga ang gusto ni Josephine? Kung gayon, saan ka titira ngayon? Namula ang mukha ni Josephine. Kapag tapos na ang aking bagong bahay sa pagsasaayos, gusto mo bang lumipat? Ah!
Nagsimula ring mamula si Terence nang tumingin siya kay Josephine. Naantig ang kanyang puso. Hindi naging madali para sa mahiyaing Josephine na magsalita ng ganoon. Umiling si Terence. Sinabi ko na sa'yo noon, na kapag hindi bumalik ang kapangyarihan ko ay hahanapin ako ng mga kalaban ko. Ayokong kaladkarin ka pababa. Kung gayon ang ibig mong sabihin ay. Si Josephine ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na tensyon na bumubula sa loob niya. Parang isang malaking event ang magaganap. Nawala ang saya na naramdaman niya nang marinig ang balitang huminto na siya sa pagiging bodyguard. Kailangan kong umalis sa Starfield City sa lalong madaling panahon, kailangan kong bumalik sa aking nayon. Sinabi ni Terence ang kanyang pangunahing layunin. Nakaramdam siya ng kalungkutan, ngunit kailangan niyang tanggapin ang kanyang desisyon. Sa huli, ang mga tao ay lalabas at lalayo. Ikaw. Ayaw mo na sa akin. Ayaw mo sa akin. Naramdaman ni Josephine ang kanyang pighati. Para itong martilyo na tumatama sa puso niya. Nagsimulang sumakit ang puso niya dahil sa kaibuturan niya, alam niyang darating ang araw na ito, ngunit hindi niya akalain na ganito kabilis ang pagdating. Hindi naman sa ayaw kita. Baka ayaw mo akong makasama. Nagulat si Terence sa napakalaking reaksyon ni Josephine. Mula sa kanyang impresyon, si Josephine ay isang malakas na babae, ngunit sinong mag-aakala na siya ay napakahina ng kalooban. Ayoko sa'yo. Bakit hindi kita gusto? Gustong umiyak ni Josephine. Sobrang sama ng loob niya na hindi niya maintindihan ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salita ni Terence. Si Terence ay medyo tuso. Wala na akong kapangyarihan, hindi na ako masyadong maangas tulad ng dati. Baka mahirapan tayo. Gusto mo pa ba akong makasama sa ganoong kalagayan? Nakumpirma ni Terence ang nararamdaman ni Josephine. Mukhang hindi na sayang na binili ang engagement ring. Mayroong ilang mga bagay na kailangan niyang maging prangka bago mag-propose. Terence, kagatin kita hanggang mamatay. Luha ang mata si Josephine na nakatitig kay Terence. Kamukha ko ba yung tipo ng babae na nandyan lang para sa pera? Hindi ako yun, nanay ko yun. Hindi iniisip ni Josephine kung ano ang kanyang sasabihin kapag ginamit niya ang kanyang ina bilang halimbawa. Ngunit, ito ay ang katotohanan, ang kanyang ina ay medyo matako. Bumantong hininga si Terence. Kinailangan niyang sabihin sa kanya ang pinakamasamang posibilidad. Si Josephine ay isang batang babae sa lungsod. Kakayanin kaya niya ang simpleng buhay ng isang taga-nayon. Napakatiwangwang ng nayon ko. Walang mga skyscraper at hindi gaanong iba't ibang pagpipilian ng pagkain, wala talaga. Hindi ka makakakita ng maraming sasakyan sa paligid, at kakaunti lang ang mga bahay na may mga telepono. Ang karaniwang paraan ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng pagsigaw sa isa't isa. Marami sa mga bahay ang nasira. Wala kaming indoor heating, kaya para uminit ang bahay, gumamit kami ng panggatong. Walang private bathroom, community bathroom lang. Babae ka, sigurado ka bang kakayanin mo ang ganyang kalidad ng buhay? Siyempre kaya ko. Huwag kalimutan na noong nakatira ako sa mga bahay ng shantytown, nang alok kami ng sarili naming panggatong para sa taglamig. Kailangan kong gumamit ng banyong pangkomunidad araw-araw, kaya walang pribadong banyo sa bahay. Ang ganitong pamumuhay ay nababagay sa akin. Ito ay perpektong dinisenyo para sa akin. Nagsimulang magsalita si Josephine sa isang baliw na tono. Haha. Pero, what happens if I can never recover my powers? You will have to spend your life with me in that village. Or you will. Narinig ni Terence ang mga salita ni Josephine, nakaramdam siya ng paggalaw. Gusto ko. Payag ako. Tumanggaw si Josephine. Wala siyang pakialam kung may kapangyarihan si Terence o wala. Wala siyang pakialam kung may pera man siya. Ang tanging inaalala niya ay ang pagkatao nito. Sige, babalik muna ako. Kapag tapos ka na sa high school, pwede ka nang magpatuloy sa kolehiyo. Then come find me. Think of it as a cool-down period para pag-isipan mo ang desisyon mo. Sana hindi mo ito pinili, lohikal na sagot ni Terence. Hindi ako kumikilos ng basta-basta, umiling si Josephine. I'm speaking from my heart, I just need time to help my parents settle down. I will be married somewhere far away, so I need time to comfort them. Pero hindi mo naman ako ginagago, diba? Hindi mo naman ako tatanggihan pagdating ng panahon na yon.
Nakabawi na si Josephine sa kanyang normal na estado ng pag-iisip. Masasabi niyang hindi nagsisinungaling si Terence sa kanya. Kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon at kailangan niya itong malaman ang kanyang kinabukasan. Biglang inilabas ni Terence ang isang magandang maliit na square box at inilagay ito sa harap ni Josephine. Ayoko. Matagal kong pinag-isipan kung paano ko sasabihin sa iyo. Ngayong natapos ko na ang kailangan kong sabihin. Para sa iyo ito. Nagulat si Josephine, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya naglakas loob na buksan ang kahon. Isa itong kahon na maraming beses na niyang nakita sa mga drama. Pero, pwede bang engagement ring ito? Nanginginig si Josephine habang pinupulot ang kahon para buksan. Ang brilyante ay nagniningning sa mga ilaw sa silid, ang ningning ay nakakabighani. Lumiwanag ang mga mata ni Josephine. Isa itong engagement ring. Nakaramdam si Josephine ng matinding damdamin. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamasayang babae sa mundo. 913. Napakaganda. Tinitigan ni Josephine ang engagement ring, ang brilyante ay higit pa sa anumang nakita niya sa mga display shelves. Hindi niya maiwasang magtanong, ikaw. Ano ang ibig sabihin nito? Oh. Hinugot ni Terence ang singsing at tumingin sa mga mata ni Josephine, payag ka bang sumama sa akin? Ako. Tumango si Josephine. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang seremonya ng kasal bilang nobya. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay at isinuot ang singsing. Bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Nawala ang kanyang kapangyarihan, ngunit nakapag-uwi siya ng asawa. Hindi alam ni Terence kung ano ang magiging reaksyon ni Old Linford. Nagsimula ang hapunan sa isang solemn na tono ngunit natapos sa init. Kinailangan ni Terence na umalis, ngunit hindi iyon nangangahulugan na iiwan niya si Josephine. Dahil hindi magtatagal bago siya sumama sa kanya. Pagkatapos nilang maghapunan, ibinalik ni Josephine ang singsing sa kahon bago lumabas ng silid. Oh, bakit hindi mo ito suot? Babalik ka ba sa iyong salita, biro ni Terence? Isang tanga lang ang babalik dito. Natatakot akong manako ito. Wala ka ng kapangyarihan, kaya gusto kong manatiling low-key. Ayaw ko ng hindi ginustong atensyon, sumulyap si Josephine. Maingat niyang inilagay ang kahon ng singsing sa isang mas liblib na bulsa. Oh! Naisip ni Terence sa kanyang sarili. Nakahanap siya ng isang babaeng maunawain. Siya ay isang tagabantay, tama ba? Binayaran ni Terence ang pagkain at umalis kasama si Josephine. Hindi niya inaasahan na sa parking lot ng Starlight Hotel, nagplano si Cody ng kaunting stunt. Manager Zhang, maraming salamat sa iyong tulong. Magiliw na pinasalamatan ni Cody ang general manager ng Starlight Hotel. Ano man ang kailangan ni Master Irving, paanong hindi ko magagawa ang aking makakaya? Ngumiti si Manager Zhang kay Cody. Ito ay hindi isang malaking kahilingan, ito ay isang bagay na magagawa ko sa loob ng aking kakayahan. Tumango si Cody, okay Manager Zhang. Hindi kita hahabulin sa iyong mga tungkulin, kung wala kang ibang gagawin sa lugar na ito ay umalis ka na. Ayokong may matutunton pabalik sa iyo. Okay, pagkatapos ay aalis na ako. Sana lang ay hindi gagawa si Brother Cody ng anumang bagay na makaakit ng labis na negatibong atensyon na makakaapekto sa negosyo. Ipinahayag ni Manager Zhang ang kanyang mga alalahanin. Huwag mag-alala, isa sa isip ko iyon, tumango si Cody bilang pagsang-ayon. Nang umalis si Manager Zhang, sumakay si Cody sa isang nakaparadang Buick van. Ang mga bintana sa paligid ay puro dark tinted na walang liwanag na pumapasok. Sa parking lot, mayroon ding puting Nissan van na inihanda rin. Ito ay isang mas lumang bersyon ng isang binagong van, ang uri na mahilig magmaneho ng Triad. Ang mga ganitong uri ng binagong van ay mababa ang budget na mga gastos. Ang mga ito ay perpekto para sa mga gangster na tumalon upang hatiin at hiwain ang kalaban. Kung napapaligiran sila ng mga sasakyan ng pulis, madali nilang maiiwan ang van dahil ilang libong dolyar lang ang halaga nito. Nang bumalik sina Terence at Josephine sa parking lot, sumakay sila sa kanilang sasakyan. Sinindihan ni Terence ang kanyang sasakyan, ngunit pagkatapos ay nag-vibrate ang jade pendant ng mahinang babala. May panganib, ngunit hindi ito malaking banta na hindi kinaya ni Terence. Iyon ang naisip ni Terence nang makuha niya ang signal.
Sinuri ni Terence ang kanyang paligid, pagkatapos ay natuklasan na ang Nissan van na haarang sa kanyang sasakyan mula sa pag-reverse. May mga nakaparadang sasakyan na mula sa harapan at sa gilid niya, pabaliktad lang ang daan palabas. Kumunat ang noo ni Terence. Sinong tanga ang magpaparada sa ganitong delikadong lugar? Aksidente ba talaga? 2 beses na bumusina si Terence bilang senyales na gusto na niyang umalis, ngunit hindi siya pinapansin ng mga tao sa loob ng Nissan van. Umakto sila na parang hindi nila narinig. Walang paraan, bumaba si Terence sa kotse, pumunta siya sa driver side ng van at sumulyap. Isa sa mga kalbong gangster ay nakasuot ng salaming pang-araw habang humihit-hit ng sigarilyo. Hindi pinansin ng gangster na ito si Terence, hindi man lang niya iniling ang kanyang ulo. Nagpadala na ng babala ang jade pendant. Kaya't nasa alert mode na si Terence, paano mangyayari ang mga ganitong sitwasyon? Alam ni Terence na may mali na. Ayon sa patakaran, ang tanging kumakain sa mga establishmento ay mga mayayamang sosyalidad. Kahit mayaman ang mga gangster na ito, hindi naman sila manggugulo ng walang dahilan, di ba? Ano kayang balak ng mga gangster na ito? Gayunpaman, nawala ng kapangyarihan si Terence, ayaw niyang pumutok ang kanyang takip. Kung kaya niyang lunukan ang kanyang pride at magsalita ng paraan para makaalis dito, iyon ang pinakamabuti. Kumatok siya sa tinted na bintana ng van. Ang impyerno. Ang kalbong gangster ay gamulong pababa sa bintana upang magbuga ng usok sa mukha ni Terence. Gusto ko nang umalis, pwede mo bang ilipat ang van mo? Si Terence ay may ugali ng isang maginoo habang nagtatanong siya. Kung gusto ni Terence na alisin ang mga normal na tao tulad ng mga ito, mayroon pa rin siyang kakayahan upang gawin ito. Ang pagpatay sa mga tao ay hindi umasa sa kapangyarihan, ito ang pamamaraan. Gayunpaman, sa napakaraming testigo na naroroon, ayaw ni Terence na ipagsapalaran ito para lamang sa ilang mga gangster. Si Terence ay nasa isang nakakabagabag na sitwasyon. Umalis ka. Saan mo gustong pumunta? May hinihintay ako. Masungit na sagot ng kalbong gangster. Maaari mong hintayin ang iyong tao, ngunit kailangan kong umalis. Ayaw ni Terence na manligaw ng gulo, ngunit dumating ang gulo sa kanyang pintuan. Naghihintay ako dito. Hindi ka ba makapaghintay ng ilang sandali pa? Kumaway ng kamay ang kalbong gangster. Dapat lumayo ka sa akin. Kumunat ang noo ni Terence. Naningkit ang kanyang mga mata habang sinasabing, ayaw mong gawin ito, ayaw ko ng gulo. Huwag mong pilitin ang kamay ko. Si Terence ay hindi natatakot sa gulo, ngunit ang kanyang pasensya ay maaaring maubos. Kung may taong may masamang intensyon na nakatingin sa kanya, malalaman nila kaagad na nawalan na ng kapangyarihan si Terence, kaya hindi masyadong nalihis si Terence sa orihinal niyang personalidad. Kahit na napigilan ni Terence ang kanyang galit, gusto niyang umalis. Ngunit iyon ay nangangahulugan na harapin ang kanyang mga problema ng direkta. Sa sandaling ito nalaman ni Terence kung gaano kasakit ang maging walang kapangyarihan. Anong sabi mo? Hindi tayo aalis dito. Tumahol ang kalbong gangster bilang sagot, sa kanya inilabas ang susi sa ignition. Sumunod, bumaba siya ng kotse at lumabas din ang 5 pang gangster. Uulitin ko itong muli. Ayokong magkaroon ng gulo ngayon. Huwag mo akong pilitin, mahinahong sagot ni Terence. Kung gayon, pipilitin kita. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa akin, hindi pinansin ng kalbong gangster ang banta ni Terence. Nilock niya ang van at nagsimulang umalis. Si Terence ay kumilos, sa mabilis na paggalaw, nagawa niyang hampasin ang leeg ng kalbong gangster. Sa mga diskarteng ito, dapat ay nagawa na ni Terence na mawala ng malay. Ito ay noong may natuklasan si Terence na kakaiba. Ang kalbong gangster ay lampas sa karaniwang tao. Mas maliksi siya. Nangakmang hampasin ni Terence ang kalbong gangster, napalampas niya ito. Ang kalbong gangster ay umiwas sa pag-atake at mahinahong tumingin kay Terence, so gusto mong lumaban. Parang ayaw mo nang mabuhay. 914. Ang kanyang mga intensyon ng puso ni Terence ay bumibilis. May hindi tama sa sitwasyong ito. Higit pa sa normal na gangster ang kakayahan ng Baldy. Sa ngayon, wala nang masyadong natitirang enerhiya si Terence. Sa hindi pa tuluyang paghilom ng mga sugat sa katawan, mas mabagal ang kanyang liksi. Gayunpaman, dapat ay sapat pa rin ito upang pangasiwaan ang mga normal na tao. Nangangahulugan iyon na ang welga ni Terence ay hindi naabot ang target. Ano ang ipinakita niyan?
Nangangahulugan ito na si Terence ay mas mahina kaysa sa isang normal na tao, at ang kalaban ay pangkaraniwan. Alam na alam ni Terence ang kanyang kalagayan. May isa pang paliwanag, ito ay ang kalaban na ito ay isang veteranong nagsanay sa physical arts kundi yung tipong self-trained sa physical endurance. Tiyak na mas malakas kaysa sa karaniwang tao. Kaya kung ang taong ito ay hindi ang iyong lokal na gangster, ano ang maaaring ipaliwanag kung bakit siya naririto, gumaganap ng papel na iyon? Nagsisimula na itong maging parang isang balangkas na nagtatarget sa kanya upang ipakita ang kanyang card. Paumanhin. Tumingin ang Baldy kay Terence, bibigyan kita ng 3 segundo para pag-isipan ang iyong mga aksyon. Kung hindi, bubugbugin ka namin hanggang sa lumuhad ka at humingi ng tawad. Huminga ng malalim si Terence, siguradong planado ito. May isang taong naglagay ng bitag na ito para sa kanya, ito ay sadyang nagkataon lamang, na halos parang isang palabas. Si Terence ay nahuli. Maaaring ito ay mga tao na ipinadala ni June. Ito ba ay upang subukan kung siya ay nasugatan pa rin? Mapait na ngumiti si Terence. Parang hindi maiiwasan ang pagiging pisikal. Hindi makaasa si Terence sa kanyang harapan upang makayanan, hindi ito magbibigay ng tiyak na resulta na kailangan ng kanyang mga kaaway upang ihinto ang pagsubok sa kanya. Si Terence ay nasa masamang posisyon. Hindi niya magawang pilitin ang kanyang paraan at hindi rin siya maaaring umatras. Kung siya ay umatras ngayon pagkatapos na sila ay magalit sa kanya, kung gayon ang sinuman sa kanyang mga kaaway ay maaaring sabihin na siya ay hindi naka-recover. Wala na siyang kapangyarihan para bawiin pa ang mga sinabi niya kaya paano niya nagagawang ilipat ng Baldy ang sasakyan niya. Kung siya ay lumaban, maaaring may mas maraming pagkakataon para sa kanya na pumutok sa kanyang takip, ngunit ito ay lampas sa isang bagay na hindi mapapansin ni Terence. Ano man ang ginawa ni Terence, kailangan nitong ipakita na may kapangyarihan pa rin siyang suportahan ang kanyang mga salita. Kung ganoon, tingnan natin kung sino ang luluhod para kanino, sagot ni Terence. Sa biglaang mabilis na hakbang, nakatayo siya sa likod ng kalbo. Sa isang pababang tadtad sa rehiyon ng leeg, pinatumba niya ang Baldy, pinabagsak siya sa sahig. Ito ay isang hakbang na binalak ni Terence na gamitin bilang kanyang trump card. Ang mga hakbang at pag-atake ay tsigang na halos hindi kailanman ginamit ni Terence. Ito ang lihim niyang kakayahan na ayaw niyang malaman ng iba na alam niya. Damn it, atakehin siya ng mga kapatid. Inatake niya ang kapatid natin. Lampoin siya. Pinalibutan ng ilan sa mga alipor si Terence. Hindi mo ba nababasa ang sitwasyon? Nakababa na ang amo mo. Ilang segundo lang ay lumuhad siya sa harap ko, tinuro ni Terence ang alipors, kung ililipat mo ang kotse mo, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Ngayong nalantad na ni Terence ang kanyang lakas, kailangan niyang kausapin si Pablo upang makahanap ng kapalit na bodyguard sa lalong madaling panahon. Hindi na siya maaaring manatili sa Starfield City, dahil magiging magnet na lang siya para sa gulo. May kaunting pag-asa pa rin na ang mga gangster na ito ay hindi mga tauhan ni June, at lahat ng ito ay nagkataon lamang. Inatake mo ang boss namin, kaya kailangan mong manatili. Kung hindi, wala na tayong anumang pagmamalaki kung kumalat ang chismis tungkol sa kung paano natin pinahintulutang makatakas ang sinuman. Nagsalita ang isa sa mga alipors. Okay, inihanda ni Terence ang kanyang sarili. Nagawa na niya ang kanyang desisyon. Kung kailangan niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan, kailangan niyang gamitin ang mga hanay ng mga makamulto na hakbang na ito at ang knockout strike. Kahit papaano ay maitakpan nito ang kanyang tunay na lakas ng ilang sandali pa. Ang bilis ng mga makamulto na hakbang ay hindi ang bilis na maaabot ng mga practitioner. Tulad ng para sa knockout chop, ito ay nagmula sa mga pangunahing anyo ng labanan. Sa bawat pag-atake, walang enerhiyang ginamit para bigyan ito ng kapangyarihan. Karaniwan sa sitwasyong ito, makikita ng kaaway na hinala ang knockout strike, ngunit mapapagod din sila sa kanyang mga makamulto na hakbang. Sa pamamagitan ng paghahalo ng dalawa, umaasa si Terence na malito ang sinumang nanunood para mabili siya ng mahalagang oras para makatakas. Sa dinami-dami ng kalaban niya, hindi niya kayang makipagkulitan. Siya ay umasa sa kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban at hindi sa kanyang malupit na lakas na tiyak na magbubunyag ng kanyang kalagayan kung ang kanyang kalaban ay nagbabantay ng mabuti.
Makalipas ang kalahating minuto, ang mga alipores ay nasa sahig na nakaluhod. Si Terence ay walang ginawang labis, at nabali ang ilan sa kanilang mga buto ng paa, bilang parusa. Sa wakas, kinuha ni Terence ang susi ng kotse sa katawan ni Baldy, pagkatapos ay pinaharurot niya ang Nissan van pasulong. Mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan at pinaandar ito. Sa buong kabiguan na ito, wala ni isang security guard ang lumitaw. Nangangahulugan ito na ito ay naayos, dahil ito ay lubos na hindi pangkaraniwan na mangyari ito. Dahil dito, minadali ni Terence ang kanyang paghahanda para sa pag-alis. Pinagmasdan ni Josephine si Terence mula sa kotse. Nakahinga siya ng maluwag at nagtanong, akala ko ba nawalan ka ng kapangyarihan? Nakakatakot. Ang aking kapangyarihan ay nawala, ngunit ang aking pangunahing pundasyon ay mas malakas kaysa sa karaniwang tao, ngumiti si Terence. Nag-aalala siya tungkol sa labis na pag-iisip ni Josephine, kaya hindi niya sinabi sa kanya ang kanyang mga alalahanin. Nakakahiya ang mga taong iyon. Hindi na malaya ni Josephine na ito ay pukana ng isang tao mula pa noong una. Lumingon siya at nagtanong, saan tayo pupunta ngayon? Hindi kailanman naramdaman ni Josephine ang paparating na panganib, siya ay nasa kanyang masayang panaginip kung saan siya ay mabubuhay kasama si Terence ng maligaya magpakailanman. Ang lalaki ay magsasaka, habang ang babae ay maghahabi. Isang simpleng masayang buhay hanggang sa araw na pumuti ang kanilang mga buhok. Ibabalik kita sa ospital. Bago ako umalis sa lungsod sa loob ng 2 araw, kailangan kong mag-iwan ng mga tagubilin para ito na ang huling pagkakataong makikita-kita, nagsalita si Terence. Bahagyang nadismaya si Josephine dahil napakaikli ng date niya, ngunit hindi siya nagsalita. Alam niyang may opisyal na negosyo si Terence na dapat asikasuhin, kaya hindi niya ito igapos para sa kanya. Ipinarode ni Terence ang kanyang sasakyan malapit sa pasukan ng ospital, ngunit ayaw ni Josephine na umalis kaagad. Pareho silang hindi sigurado kung kailan sila muling magkikita. Ayaw bumitaw ni Josephine. Si Terence ang kanyang unang pag-ibig, ipinakulong niya ito bilang ang mapapangasawa. Ito ang kapangyarihan ng unang pag-ibig. Kung ganoon, aalis na ako. Mag-ingat ka. Alam ni Josephine na hindi ito ang oras o lugar para maging sweet. Ayaw man niyang bumitaw, alam niyang kailangan na niyang bumitaw. I will wait for you to come find me, putol ng ngiti ni Terence sa pagitan ng kanyang mga labi. Okay. Binuksan ni Josephine ang pinto ng kotse, pagkatapos ay bumalik siya kay Terence at hinalikan siya sa pisngi. Pagkatapos, tumakbo siya na namumula. Ginamit na ni Josephine ang kanyang mga aksyon upang patunayan ang kanyang tunay na intensyon. Sa bandang huli, si Josephine ay isang mahiyain na babae, na makapagkusa na halikan si Terence, nangangahulugan na tinanggap niya ito bilang kanyang asawa. Hinawakan ni Terence ang bahagi kung saan hinalikan ni Josephine. Napangiti siya, siguradong isa itong babaeng aalagaan niya habang buhay. Habang pinapanood niya si Josephine na umalis, nawala ang ngiti ni Terence. Pinaandar niya ang sasakyan at umalis sa People's First Hospital. 915. Di nagtagal pagkaalis ni Terence sa Starlight Hotel, bumaba si Goldie sa kotseng sinasakyan niya. Kasama si Sujaunang at ang kanyang mga sugatang alipores, pumasok sila sa isang nakareserbang pribadong silid sa restaurant. Nakaupo sa loob ng silid sina Sumaowang at Irving. Napatingin sila nang may pumasok sa kanilang silid at mabilis na nagtrabaho si Sumaowang upang suriin ang mga pinsala. Kuya Goldie, napakalakas ng batang iyon, lahat kami ay nasugatan sa pagtulong sa iyo na gawin ang iyong gawain. Nagsimulang magsalita ng malakas ang Baldy. Huwag kang mag-alala, babayaran ko ang napagkasunduang halaga. Babayaran din kita sa iyong mga pinsala. Babayaran ka ng malaki. Nagpatuloy si Goldie, itigil ang pagtakbo ng iyong bibig kung gusto mong magamot. Nakamit na ng Baldy ang kanyang layunin, ang gusto lang niya ay mas maraming pera. Kaya naman nang marinig niya ang gusto niya ay nanatili na lang siyang tahimik sa natitirang oras. Sila ay mga mersenaryo na inupahan ni Goldie mula sa labas ng bayan. Ang kanilang pangunahing gawain ay subukan si Terence. Hindi sila binigyan ng anumang mga detalye ng mga kakayahan ni Terence, sinabihan lamang silang bigyan siya ng isang mahusay na pambubugbog.
Sa pag-iisip na ito, naisip ng Baldy na ito ay magiging isang madaling gawain sa napakaraming mga tauhan niya. Sino ang mag-aakala na ang gawaing ito ay mas mahirap kaysa sa narinig, at ngayon ang lahat ng kanyang mga tauhan ay nasugatan. Hindi nila alam na si Terence ay wala pa sa kanyang dating antas ng kapangyarihan, kung hindi, sila ay nasa mas masamang kalagayan. Sinuri ni Sumaowang ang mga pinsala ng bawat tao. Pagkatapos ay kinawayan niya si Coldy na lumapit at sinabing, ipadala mo sila sa ospital, tapos na ako. Oo. Inatasan ni Coldy si Sujao nang gawain habang siya ay umalis kasama ang mga alipor sa labas ng pribadong silid. Nang makaalis na sila, tinanong ni Coldy ang Sumaowang, paano ito? May nakita ka bang mga issue? Lahat ng kanilang mga pinsala ay pisikal, walang mga senyales ng pagkagambala ng enerhiya sa kanilang mga katawan. Patuloy ni Sumaowang, Terence ay palaging gustong gamitin ang kanyang enerhiya upang manakit ng mga tao, kaya mula sa pagsusulit na ito ay nagpapakita na si Terence ay hindi pa gumagaling. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang eksaktong nangyari sa laban? Okay. Mabilis na nagsimulang ipaliwanag ni Coldy kung paano nagdulot ng gulo si Baldy. Tumango si Sumaowang habang nakikinig. Pagkatapos ay tumawa siya at sinabing, mukhang tama kami. Kung tama ako, hindi pa nakaka-recover si Terence sa kanyang mga sugat. Sa ngayon, ang kanyang enerhiya ay nagpapalakas sa kanya ng kaunti kaysa sa karaniwan mong tao. Isang van lang ang hamarang sa kanya, kaya kung mula noon, itinulak na lang niya ito palayo. Hindi na niya kailangan pang hanapin ang susi ng sasakyan. Oh! Kung ganoon, sa wakas mahuhulog sa ating mga kamay si Terence na bastard na iyon. Natuwa si Irving sa pakikinig. Mukhang may kakayahan itong si Mason na saktan si Terence sa ganitong estado. Ngayon na ba ang pagkakataon natin? Master Irving, kahit na tama si Sumaowang na baka wala ng kapangyarihan si Terence, hindi tayo dapat magmadali sa pagkilos. Dapat nating hintayin muna ang ibang tao na ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan kay Terence. Pagkatapos, kapag tapos na sila, maaari na tayong maupo at tamasahin ang mga gantimpala kasama ang isang mas mahinang Terence. Sabi ni Coldy. Iniisip kong hayaan si House Turner na gawin ang lahat ng hirap para sa atin. Tama iyan. Mabilis, kumalat ka ng chismis na si Terence ay nasugatan na ang kanyang kapangyarihan ay hindi pa ganap na nakarecover. Si Uncle Fredo ay critical din, baka mamatay siya sa lalong madaling panahon. Ngumisi si Irving. Ngayon ay oras na para sa paghihiganti, upang ayusin ang lahat ng kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Oo, Master Irving, ikakalat ko ang chismis. Ngumisi si Coldy habang tumatango. Sa isang mapayapang tahimik na gilid ng bundok, na puno ng kagubatan, na may isang pavilion na tinatanaw ang paligid, may isang binibini na tumutugtog ng kanyang instrumentong pangmusika. Maganda ang ginang, at bagamat mahirap sukatin ang kanyang aktwal na edad, siya ay nasa maaga hanggang sa huling bahagi ng 20s. Sa isang tingin lamang sa magandang babaeng ito na tumutugtog ng kanyang instrumento na ang mga kamay ay kumakaway pabalik-balik sa mga kwerdas, at kagubatan sa bundok, masiglang mga hayop, mabangong bulaklak, ito ay tulad ng isang eksena mula sa isang pagpipinta. Hindi na isang teenager, na may kapanahunan ng isang babae. Nawala ang kawalang-muwang ng kabataan habang nananatili ang kanyang kagandahan. Kung narito si Terence, mamamangha siya sa kagandahang nakatayo sa kanyang harapan. Napaka-perpekto niya na para bang siya ay inukit mula sa isang eskultura. Tungkol naman sa kantang kanyang tinutugtog, tumangala siya na may malungkot na ekspresyon. Hindi pa niya lubusang nababaon ang paligid, at sa halip, nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Palace Master, humiling si Elderly ng audience kasama mo, kinokontrol niya ang grupo ng Dark Shadow. Mabilis na ipinasa ng isang maid ang salita sa kanyang amo. Oh! Papasukin mo siya para makipagkita sa akin, bahagyang natuwa ang pinuno ng palasyo nang marinig niyang si Elderly iyon. Kung gusto mo, Palace Master. Mabilis na umalis ang maid. Maya-maya, lumapit ang isang matandang lalaki na humigit kumulang 50 taong gulang, nakasuot ng itim na damit. Walang kakaiba sa kanyang facial features, normal ang lahat. Siya ay may mukha na maaaring maghalo sa mga pulutong.
Nagbigay galang si Motion Lee kay Palace Master. Magalang na lumapit ang matandang lalaki na halos nakayuko. Elderly, hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Hinuwiwi ni Palace Master Zuriel ang kanyang kamay nang walang pakialam. Mabilis niyang narating ang punto, Elderly, may dahilan ba para sa apurahang pagpupulong na ito? Oo. Napatingin si Elderly sa kasambahay, at tumigil sa pagsasalita. Pering, umalis kasama ang iba upang magbantay sa labas sa tabi ng kalsada. Huwag hayaang may lumapit sa atin. May mahalagang bagay akong pag-uusapan kay Elderly. Utos ni Zuriel. Oo, aking Panginoon. Tumango ang dalaga at umalis sa paligid. Elderly, mas komportable ka na ba ngayong umalis na ang mga tagalabas? Tumayo si Zuriel at nagsimulang makipag-usap ng informal kay Elderly. Mukhang medyo malapit na ang kanilang relasyon. Nang makumpirma ni Elderly na medyo malayo na ang dalaga, naglakad siya palapit sa pavilion at bumulong, Miss, ito ay tungkol sa nakababatang Miss. Siya. Ano ang mali? Nagkaroon ba siya ng gulo? Kinabahan si Zuriel sa biglaang pagbabago ng kanyang kilos. Ang batang Miss ay inagaw. Sabi ni Elderly, ngunit hamarang si Zuriel. Ano? Siya ay kinidnap. Kanino? Nasa panganib ba siya? Mabilis na tanong ni Zuriel. Ito ay pinlano ng isang young master mula sa Donghai City, na sinamahan ng isang peak mid-tier mystic stage physical master na nagsanay sa golden protection na may proficiency level 8. Nagpatuloy si Elderly, ayon sa intelligence na nakalap ng Dark Shadow Group, ang bodyguard ng batang Miss na si Terence, ay nawala ng halos lahat ng kanyang lakas mula sa pakikipaglaban. 916. Ano? Kaya wala nang magpoprotekta sa kanya mula ngayon. Paano kung bumalik ang June na iyon para mag-higanti, paano? Sa halip na ang composed hitsura niya kapag tumutugtog ng mga kwerdas, ang Palasyo Master ay ngayon ngunit isang maliit na batang babae, paniking at nawala. Dapat makakuha si Uncle ng isang taong magpoprotekta sa Miss. Si Elderly mismo ay hindi masyadong sigurado. Kung gayon, ano ang gagawin natin? May plano ka ba, Tio Lee? Ang mga taong nasa ilalim mo. Agad na tanong ng pinuno ng palasyo. Miss, wala akong magagawa. Dahil sa kanyang pag-aalala para sa iyo, ang High Elder ay inalis ang karamihan sa aking impluensya. Maaaring ako ang Head Elder ngayon, ngunit ang mga resources na maaari kong i-immobilize ay ang Dark Shadow Group lang na nilikha ko mismo. Bumantong hininga si Elderly, na walang magawa, ang High Elder na binawi ang kapangyarihan ko ay nangangahulugan na imposibleng gumamit ako ng kahit anong masters dito. Pero, malalagay ba siya sa panganib? Sumimangot ang pinuno ng palasyo, na wala ng pag-asa. Magsasalita na sana si Elderly ng isang mahigpit, malamig na tawa ang hamarang sa kanya. Tingnan mo lang, nauutal. Tinatawag mo pa rin ang sarili mong Pulse Master. Isang matandang babae na may hitsura na 60 taong gulang ang lumitaw sa labas ng pavilion, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa dalawa sa loob. Mataas na Elder, bakit ka naparito? Napatalo ng pinuno ng palasyo mula sa biglang boses. Grace to the High Elder. Pinagdikit ni Elderly ang kanyang mga kamao at yumuko sa kanya. Paumanhin, Master. Ang mataas na Elder ay nagpumilit na lumapit, hindi ako naglakas loob na pigilan siya. Napaatras si Pering, medyo natakot. Umiling ang pinuno ng palasyo bakit siya sisisihin. Si Pering ay isang maidservant, syempre wala siyang magawa. Wendy. Ikaw ang Panginoon ng palasyo, at dapat ganyan ang ugali mo. Sa tingin mo hindi ko alam na ginamit mo si Elderly sa grupo ng anino upang malaman ang tungkol sa karaniwang mundo. Hinahayaan ko lang itong mangyari. Malamig na tiningnan ng babae ang Panginoon ng palasyo, ilang taon na ba ang lumipas hindi ka ba makamove on? High Elder, she is my daughter, after all. Her veins hold the same blood of the Dark Phoenix race. Nagsalita ang master ng palasyo habang iniiwas niya ang kanyang tingin, na para bang siya ay isang bata na nagkamali. Anak. Isang bastard na may maruming dugo, isang insulto sa amin ng mga practitioner ng sinaunang sining.
Ang mataas na elder ay gumawa ng ingay ng hindi pagsang-ayon, nagdala ka ng isang kahihiyan na tulad nito, at gayunpaman ay naglakas loob pa rin na magmungkahi na iuwi natin ang bastard na ito at ibigay sa kanya ang ating pangalan. Bakit? Para pagtawanan tayo ng mga nasa Skydansek. Ibinaba lang ng pinuno ng palasyo ang kanyang ulo sa mga salita. Kung pinakasalan mo lang sana ang pangalawang batang master ng Skydansek US ng Dark Palace ay hindi na sana nahulog sa katawa-tawang posisyon na ito, isang katatawanan para sa ibang mga sekta, tila tinamaan ng matandang sugat ang mataas na elder nang banggitin ito. Nagbigay siya ng malamig na bago nagsalita sa pinuno ng palasyo na nagngangalang Wendy, mas mabuting ipahinga mo ang iyong puso mula ngayon at ilagay ang pagsisikap na iyon sa pagsasanay at maabot ang klase sa Sky sa loob ng 10 taon. Huwag mo akong sisihin kung papatayin ko ang bastard kasama ang kanyang bastard father kung hindi. Dahil doon, ang mataas na elder ay nagpaalam sa kanya, na iwan ang isang nagtatampo na pinuno ng palasyo. Miss, sorry, wala talaga akong choice. Bumantong hininga si Elder Li, ginagawa ito ng mataas na elder para sa kapakanan ng madilim na palasyo. Maaaring siya ay matindi at malupit, ngunit ang paglilingkod sa sekta ay ang lahat ng nakilala niya. Hindi pa siya nag-asawa, at ibinigay ang kanyang buhay sa Dark Palace at kay Madam Chairman, na nagtrato sa kanya na parang kapatid. Sila ay mga elder ko rin. I know. But, I really can't let her go. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Miss, may isang bagay na hindi ko siguradong dapat kong sabihin. Sabi ni Elderly pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Magsalita ka lang, Tiyuli, ano ang dapat pag-alinlanganan? Tanong ni Wendy na nalilito. Miss, sa personalidad ng mataas na elder. Kung talagang makapasok ka sa Sky Class, magkakaroon tayo ng 2 Sky Class Master sa Dark Palace na may hawak na posisyon sa Sky Meetings. Kahit na ibalik mo ang iyong anak, sino ang maglalakas loob na pagtawanan kami ng Dark Palace noon? Kahit ang High Elder ay hindi makakapagsabi ng marami. Sabi ni Elderly pagkatapos mag-alinlangan pa. Ngunit, ang paglusot mula sa Earth hanggang Sky. Madaling sabihin, ngunit ang pamamahala nito ay isang matinding tagumpay. Sabi ni Wendy sabay tango at buntong hininga. Isinilang kang matalino, Miss, na may dugo ng madilim na lahi ng Phoenix. Ang paglusob ay sandali lamang. Sabi ni Elderly. Tiyuli, mangyaring tulungan mo akong ipagpatuloy ang pagbabantay sa kanya. Sabi ni Wendy. Huwag kang mag-alala, Miss. Ang pag-aalaga sa kanya ay responsibilidad ko rin, tumango si Elderly. Ipinarode ni Terence ang kanyang sasakyan pabalik sa mansyon pagkatapos ihatid si Josephine. Gusto niyang tawagan si Pablo sa kalsada dahil may importante siyang pag-uusapan, pero tinawagan muna siya ng chairman. Hello, Tio Charlton. Sagot ni Terence. Ma'am, Terence. Nasaan ka? Sinabi ni Cheryl na nakikipag-date kayo ni Josephine. Naghihinalang tanong ni Pablo. Pabalik na ako. May problema ba? Hindi nakuha ni Terence ang intensyon sa ilalim ng kanyang tono. Siya ay nakatutok sa pagsasabi sa kanya kung paano niya natuklasan na siya ay nawalan ng lakas, pagkatapos ng lahat. Wala lang, hihintayin kitang bumalik at makapag-usap tayo. Nagpa siya si Pablo matapos marinig na pabalik na si Terence. Sige. May kailangan din akong pag-usapan sa iyo, huminto si Terence bago tumango bilang pagsang-ayon. Hindi niya alam kung ano ang gusto ni Pablo, ngunit malamang na may kinalaman ito sa pagkawala ng kapangyarihan niya. Ipinarode niya ang kanyang sasakyan sa bakuran, itinulak ang pinto at pumasok upang makita ang Miss at Cheryl na nakaupo sa sofa, nanonood ng TV, na nakakagulat na gumaganap ng isang programa sa pagsasanay ng may bahay sa halip na ang kanilang karaniwang palabas. At ang dalawa ay lubos na nalubog dito. Hindi naiintindihan ni Terence ang dalawang Miss na ito. Ang kanilang mga panlasa ay gumawa ng medyo tumalon. Lumingon si Pablo sa pintuan mula sa tunog. Lumabas siya ng kwarto ni Terence, tumango sa kanya, Terence, welcome back. Oo. Tito Charlton, sa kwarto natin mag-usap. May ilang bagay si Terence na ayaw niyang pakinggan ng dalawang Miss, baka mag-alala sila. Mukhang ganoon din ang iniisip ni Pablo. 917.
Namula si Cheryl, sa pag-aakalang alam na ni Terence ang gustong pag-usapan ni Pablo nang iminungkahi niyang pag-usapan ang mga bagay sa silid ni Terence. Sige, tumango si Pablo bago lumipat sa silid kasama niya. Isinara niya ng maayos ang pinto bago gumawa ng gesture para sa kanya, maupo ka, Terence. Hindi mo kailangang maging magalang sa pamilya. Okay, Uncle Charlton, nasanay na si Terence kung paano siya tinatrato ni Pablo sa puntong ito. Umupo siya sa harap niya. Terence, narinig ko kay Cheryl na nawalan ka na ng lakas, at nagpaplano kang magbitiw. Totoo ba ito? Tanong ni Pablo. Oo, Tio Charlton, para sabihin ang totoo, hindi na ako mas malakas kaysa sa isang regular na tao ngayon. Halos hindi ko maprotektahan ang aking sarili, kaya ang pagbabantay kina Cheryl at Cheryl ay halos isang imposibleng gawain sa puntong ito, diretsyong sabi ni Terence, wala akong pagpipilian kundi ilabas ang aking pagbibitiw. I see. Tumango si Pablo, nawalan ka na ng lakas, pero wala naman masyado. Normal na tao ka na lang ngayon, wala namang masama. Ano sa tingin mo magnegosyo? Negosyo. Huminto si Terence, hindi sigurado kung saan ito pupunta, sa tingin ko ayos lang. Lahat ng ilog ay humahantong sa Rome, ang negosyo ay isang magandang landas din tungo sa tagumpay, sabi ni Pablo. Terence, ikaw na ang pangalawang shareholder ng Pablo Industries, hindi ba? Ang pag-aaral na gumawa ng ilang negosyo ay makakabuti rin sa iyo. Kailangan kong magretiro balang araw, pagkatapos ng lahat, at dapat mabuhay ang kumpanya. Natigilan si Terence nang marinig ang mga salita, hindi ito tuwirang sinabi ni Pablo, ngunit ang mga konotasyon ay malinaw sa araw, at si Terence ay hindi tanga. Sinasabi ni Pablo na pananatilihin niya si Terence bilang kanyang tagapagmana. Uncle Charlton, ang Pablo Industries ay kailangang pumunta sa mga kamay ni Cheryl, hindi sa isang tagalabas, tama ba? Tumawa si Terence, tinanggihan ang panukala. Haha. Bahagyang tumawa si Pablo, iniba ang paksa, ano ang tingin mo kay Cheryl, Terence? Cheryl. Magaling siya. Tumingin si Terence kay Pablo na may kahinahinalang, hindi sigurado kung paano haharapin ang mga ganitong maling paksa sa pagtalakay. Oh, gusto mo ba si Cheryl noon? Sinabi ni Pablo, na diretsyong humabol nang makitang ang kanyang mga implikasyon tungkol sa mana ay hindi napupunta kahit saan kay Terence. Ano? Natigilan muli si Terence, nanlalaki ang mga mata habang pinag-iisipan ang pag-atake mula sa tanong ni Pablo. Paano niya ito sasagutin? Tulad ng, kung si Pablo ay nagsasalita tungkol sa tulad, kung gayon, syempre. Ngunit kailangang sukatin ni Terence ang kanyang mga salita ng maingat bago niya maunawaan ang mga intensyon ni Pablo. Ang ganda at cute ni Cheryl, ang bulaklak ng paaralan, at ang target ng maraming lalaki. Paikot-ikot na sabi ni Terence, habang ipinahihiwatig din na ganoon din ang naisip niya. Sa labas ng silid ni Terence ay may dalawang maliliit na especially iya, nakikinig sa diskusyon. Nanikip ang puso ni Cheryl nang marinig ni Pablo na ibinalita ang paksa, ang kanyang paghinga ay naging mabilis din. Oh, Cheryl, ano sa tingin mo ang sasabihin ni Cheryl bro? Tanong ni Yasi. Siya. Nag-aalala si Cheryl na ang kalokohan ni Cheryl ay mapapamiss niya ang sagot ni Terence. Ngunit, nang matanggap ni Cheryl ang kabuuan ng sagot ni Terence, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya bakit ang bastos na ito na si Terence ay hindi na lang dumiretso sa punto sa halip na tumakbo ng ganito. Gusto mo ba siya o hindi? Itigil ang pakikipag-usap tungkol sa ibang tao. Haha. Tapos ikaw naman. Tumingin si Pengzen kay Terence. Sa tingin ko, kahit sinong lalaki na nakasama niya ay magugustuhan siya. Nagkibit balikat si Terence. Si Pablo ay mukhang hindi siya titigil sa lalong madaling panahon, kaya kailangan niyang bigyan siya ng bahagyang mas direktang sagot. Sige, hayaan mo akong ilagay ito sa ibang paraan, nakikita rin ni Pablo kung ano ang iniisip ni Terence. Gusto kong ipasa sa iyong mga kamay ang Pablo Industries upang madala mo ito sa kaluwalhatian. Natural na naunawaan ni Terence kung ano ang gusto ni Pablo, hindi nakakagulat na pinalaki niya ang kumpanya, at muling itinaas ito. Uncle Charlton, may girlfriend na ako. Mapait na ngumiti si Terence, I think alam mo na yon, pero kadate ko lang din siya. Binigyan ko pa siya ng singsing.
Oh. Sinabi ni Pablo matapos marinig ang tugon ni Terence, malinaw na hindi inaasahan ang kanyang kaseryosohan kay Josephine. Ngayon ang mga bagay ay mas komplikado, maaaring tanggapin ng kanyang anak na babae si Yasi, ngunit magagawa ba niya ito para kay Josephine? Uncle Charlton, actually alam kong malaki ang tiwala mo sa akin, sobrang nagpapasalamat ako dyan. Sinabi ni Terence, ngunit ang kasal ay ibang bagay, kailangang sumang-ayon ang mga taong kasangkot, at sa tingin ko ay hindi ako magugustuhan ni Cheryl, kaya, siguro kung imumungkahi mo ito sa kanya ay maaaring sabihin niyang oo dahil sa kanyang pasasalamat sa akin, at magbigay ng sagot na hindi niya buong pusong ibibigay kung hindi man. At hindi yun patas sa kanya. At hindi rin patas kay Josephine. Hindi talaga akalain ni Terence na magugustuhan siya ng totoo. Magpapasalamat siya, oo, ngunit tungkol sa pag-aaway sa kanya, na ginagawa niya kay Josephine. Ito ay isang bagay na nasa ilalim ng impluwensya ni Yasi. Kung tungkol kay Terence, ang Miss ay may pasasalamat lamang sa kanya, at ang pakiramdam ng kaligtasan na dinala niya sa kanyang buhay. Agad na tumulo ang luha sa mga mata ni Cheryl. Gusto kita, syempre gusto kita. Sinong nagsabing hindi ako? Gustong pumasok ni Cheryl sa silid at sabihin sa kanya ang lahat, ngunit hindi niya magawa. Nilinaw ng ugali ni Terence na hindi siya susuko kay Josephine, ang silbi ng pagsabog. Para lang gawing katatawanan ang sarili niya. Baka magmakaawa kay Terence na hayaan siyang maging mazetres, at si Cheryl ang maging little mistress. Hindi nagawa ni Miss ang ganoong bagay, at hindi rin siya makakapag-propose nito. Sa nakikita ko, mukhang may mabuting pakikitungo si Cheryl kay Josephine. Hindi inaasahan ni Pablo ang ganoong matinding pagtanggi. Totoong ayaw niyang makipag-away ang kanyang anak sa ibang babae. Para kay Terence, mula sa kanyang pananaw, ang mabubuting lalaki ay dapat italaga ang kanilang sarili sa isang pag-ibig, tulad ng ginawa niya mismo. Ngunit, ang pangakong ginawa niya bilang isang ama. Para sa kaligayahan ng kanyang anak, ang mga salita ni Pablo ay nagpahayag ng isang pahiwatig ng kanyang pagpayag na makipagkompromiso. Sa madaling salita, kung pareho sina Josephine at Cheryl ay hindi taut-utol. Hindi rin siya. Natigilan si Terence, at hindi niya maintindihan. Ano nga ba ang ginawa niya para bigyang katwiran itong espesyal na pagtrato, pagtitiwala at paggalang mula kay Pablo? Simula pa lang sa pagpunta niya dito ay gumagalang na ang lalaki sa kanya, hindi sa anumang paraan dapat kumilos ang isang employer sa kanyang empleyado. Oo, hindi naiintindihan ni Terence. Hindi niya alam kung anong uri ng mga sikreto ang naglalaro dito, at walang sinasabi sa kanya ang matanda. Si Pablo ay hindi masyadong malinaw sa bagay na iyon, at naramdaman ni Terence na may mas malaking bagay dito sa paglalaro. Tio Charlton, ibig mo bang sabihin? Tumingin si Terence kay Pablo nang hindi makapaniwala. 918. Matalino kang tao, Terence, I'm sure alam mo ang intensyon ko. Tumingin si Pablo kay Terence. Tito Charlton, bakit ang bait mo sa akin? Hindi na kinaya ni Terence. Ito. Well, ito ay may ilang partikular na sekreto na nakalakip, at hindi ko pa talaga maibubunyag ang mga ito. Napangiti na lamang si Pablo kahit ang kanyang sariling ama ay hindi nagbigay ng mga detalye sa kanya. Naalala lang niya ang mahigpit na sinabi sa kanya ng kanyang ama na kung gusto niyang makita muli ang kanyang asawa, kung gusto niyang umunlad si House Charlton, kung gayon kailangan ni Cheryl ang puso ni Terence. Hindi alam ni Pablo kung ano ang nag-udyok sa paniniwala ng kanyang ama, at wala siyang natanggap na mga sagot ng tanungin ito. Hindi pa ito ang oras, kumbaga. Haha. Bahagyang bumantong hininga si Terence, sabay ngiti, nagpapasalamat ako sa iyong pagmamahal at pagtitiwala, Tio Charlton, ngunit kahit na pumayag ako. Si Cheryl ba? Sa pagkakataong ito, babalik ako sa dati kong tahanan para tingnan kung mababawi ko pa ang aking lakas, at si Josephine ay babalik na kasama ko. Si Cheryl ay isang miss ng isang mayamang bahay na iyon, kaya niyang manirahan sa isang bahay publiko. Washroom, ang mainit at malamig. Hindi madaling mamuhay ng ganoon, at ayaw ko ring masaktan si Josephine. Ako. Hindi inakala ni Pablo na ipipilit pa rin ni Terence na umalis. Gusto niyang panatilihin siya sa Starfield, ngunit ang pag-iisip na hayaan ang kanyang anak na magdusay kasama si Terence. Ito ay isang mahirap na sitwasyon.
Papayag kaya ang anak niya? Gustong sumugod ni Cheryl sa loob para sabihin sa kanya na oo, kaya niya. Siyempre kaya niya, bakit hindi niya kaya, kung kaya naman ni Josephine. Ngunit ang mga huling salitang iyon mula kay Terence ay pumipigil sa kanya, pinipigilan ang pagdagsa ng adrenaline. Terence ayaw niyang saktan si Josephine. Oo, kahit na kaya niyang tanggapin si Josephine, ibinababa ang sarili at tinatanggap lamang ang posisyon ng mistress. Gusto ba iyon ni Josephine? Matatanggap kaya niya iyon? Yasi, tayo na. Ang unang pag-amin ni Cheryl ay nakarating kay Terence sa pamamagitan ng kanyang ama, at gayunpaman, ito ay isang pagtanggi, ganap na hindi natubos. Ang marupok na puso ng Miss ay labis na nasaktan. Cheryl, sa tingin ko malamang ay gusto ka ni Shield bro. Sigurado ka bang ayaw mo nang sumubok pa ng kaunti? Nakita ni Cheryl na malungkot si Cheryl. Sino sa tingin niya? 3 asawa. Sa panaginip niya. Tinadyakan ni Cheryl ang kanyang paa, hayaan mo na siya, bitawan mo siya. Who cares about that dumb bodyguard? I'll make my dad get better 10 times better, also 10 times better looking. I never liked him at all, in the first place. Mayabang na lalaki. Oh, Cheryl, totoo na ang pagsisinungaling sa iyong sarili at sa iba ay nakakapagpaginhawa, ngunit kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Ako ang magiging panangga sa iyong likod, laging nasa iyong tabi. Sabi ni Yasi. Iiyak. Ha? Bakit ako iiyak? Si Terence ang hindi alam kung ano ang kulang sa kanya, bakit ako iiyak? Natisod si Cheryl sa itaas bago isinubsob ang ulo sa kanyang unan ang mga luhang hindi na napigilan habang umaagos. Si Yasi naman ay malalim ang iniisip sa harap ng kwarto niya. Ang problema ngayon ay hindi gaanong problema sa kanya. Hindi ba magiging maayos ang mga bagay-bagay kung hahanapin lang ni Cheryl ang pagiging mistress, tulad niya? Cheryl, baka dapat kong kausapin si Josephine tungkol dito. Maingat na tanong ni Yasi. Pag-usapan kung ano. Hindi ko kailangan ng kawanggawa niya. Hindi na napigilan ni Cheryl ang kanyang kalungkutan sa harap ni Yasi, niyakap niya ito, at nagsimulang umiyak. Huwag kang umiyak, Cheryl. Nandito ako para sa iyo. Mabilis na sabi ni Yasi. Yasi. Nagkamali ba ako sa simula? Mali ba ako? Tanong ni Cheryl matapos umiyak ng ilang sandali. Hindi ko alam, pero sa tingin ko hindi ka dapat sumuko, Cheryl. Sabi ni Yasi. Ano pa bang magagawa ko? Umiling si Cheryl, sige Yasi, ayos lang ako, masaya na ako. Huwag na natin siyang pag-usapan. Kasinungalingan iyon, Cheryl. Sabi ni Yasi. Hindi ko siya gusto, okay. Hindi ko siya gusto mula pa noong una, hindi ngayon, hindi dati, hindi kailanman. Umiling si Cheryl, determinado. Oh. Fine then. I was still thinking of help you too. Yasi shook her head, disappointed. May plano ka. Huminto si Cheryl, nakatingin kay Yasi. What's the point? Sabi mo hindi mo siya gusto, Yasi shook her head. Kung ganoon, bakit hindi mo na lang sabihin na parang nag-chat-chat tayo? Wala naman tayong gagawin ngayon, sabi ni Cheryl, paano kung mahulog ka sa kanya sa hinaharap, who knows? Just treat it as a rehearsal. Oh. Well, sa tingin ko, ang unang bagay na kailangan nating gawin ay manatili si Shield bro. Sinabi ni Yasi, kung hindi, alam nating lahat kung ano ang mangyayari kapag ang dalawa ay nakatira ng mag-isa sa isang lugar sa isang bundok. Wala na tayong pagkakataon. Pero, akala ko ba kailangan niyang bumalik? Tanong ni Cheryl. Bueno, maaari siyang bumalik hanggat nakuha niya ang kanyang lakas. Sabi ni Yasi, so, sasabihin na lang namin sa kanya at ipapangako namin sa kanya na babalik siya sa biya kapag malakas na siya. Tapos magkakaroon ka ulit ng chance. Ibig mong sabihin magkakaroon ka ng pagkakataon, hindi natinag ang mga labi ni Cheryl, pero paano mo malalaman na siguradong gagaling siya? Ako si Propeta Yasi. Minsan ako ay red flag Yasi, ngunit gayon pa man ang aking mga propesya ay laging nakatutok. Confident na sabi ni Yasi. Okay, then do what you want. I don't mind either way,
hindi maintindihan ni Cheryl kung bakit, ngunit ang kanyang puso ay lihim na nagdaos ng isang pagdiriwang na ganap na naiiba sa kanyang walang kibo na mukha. Huwag kang mag-alala, Cheryl. Ipaubaya mo sa akin. Ang sabi ni Yasi habang ginagawa niya ang gawain. Sa ibaba, sa pag-aaral, walang ideya si Terence na narinig ang kanyang pakikipag-usap kay Pablo. Kahit na alam niya, kailangan niyang sabihin ito masakit, ngunit wala siyang pagpipilian. Nagkagusto siya kina Cheryl at Yasi, ito ay isang katotohanan, ngunit hindi niya kayang saktan ang lahat dahil lamang sa katotohanang iyon. Ang pananatili sa villa ay magdudulot lamang ng gulo kay Cheryl. Ang lahat ng mga kaaway na mayroon siya ay pupunta sa pintuan para sa dugo, at ang dalawa ay magiging collateral damage lamang. Hindi ito isang bagay na gusto ni Terence, at kailangan niyang umalis upang maiwasan iyon. Terence, wala na ba talagang puwang para sa pagsasaalang-alang? Tiningnan ni Pablo si Terence na may mapait na ngiti, naubos na ang lahat ng kanyang mga baraha, ngunit wala itong nagawa. Uncle Charlton, sa totoo lang. Siyempre gusto kong manatili dito, nagkibit-balikat si Terence, pero maraming tao ang gustong maghiganti, at hindi na ako magtataka kung darating sila sa lalong madaling panahon. Halos hindi ko na maipagtanggol ang sarili ko, lalo pa sina Cheryl at Shu, lahat ay kalagkarin ko pababa. Yes. That makes sense. Pero paano kung kukuha ako ng bodyguard para sa inyong tatlo? Tanong ni Pablo. 919. Uncle Charlton, kahit na kumuha ka ng bodyguard, hindi naman ako basta na lang nakahiga sa villa na ito sa ilalim ng proteksyon, walang magawang sabi ni Terence, kailangan kong mabawi ang lakas ko sa huli. Kaya nga nagre-resign ako, para malaman ko kung paano. Tama ka. Siguradong mataas ang paningin ng isang lalaki. Tumango si Pablo, hindi ka na makaka-recover sa villa na ito. Mahirap, at wala pa akong paraan. Kailangan kong maghanap ng paraan, sabi ni Terence. Naiintindihan ko, hindi na kita pipigilan. Naunawaan ni Pablo na nagpasya si Terence hindi na kailangan pang sabihin. Ngunit, sana ay patuloy mong ituring ang lugar na ito bilang iyong tahanan pagkatapos mong umalis isang lugar para sa iyong pahingahan sa tuwing ikaw ay may problema. I will. Tumango si Terence, palagi akong magiging mabuting kaibigan kina Cheryl at Yasi. Mabuti, pigil ni Pablo. Hindi siya dapat masyadong nakikialam sa mga gawain ng mga kabataan, at ngayong naging ganito na ang mga bagay, wala na siyang magagawa kundi ang bigyan siya ng kanyang basbas, sana ay mabawi mo ang iyong lakas sa lalong madaling panahon. Salamat, Tio Charlton. Ngumiti lang ng mapait si Terence sa kanyang sarili. Ang paggaling ay tila hindi na malamang, at ang pag-alis sa villa para sa bahay ng kanyang matanda ay talagang para lamang sa mga layunin ng safe house nito. Hindi ganoon kadali ang pagbawi ng kapangyarihan. Maraming mga spiritual practitioner ang ganap na nawawala ng kanilang mga kakayahan pagkatapos makatanggap ng mga nerve injuries, at naiwan sa kaunting opsyon kaysa magsanay ng physical martial arts sa halip, mula sa square one. Gayunpaman, sa mga sugat na mayroon ang mga taong ito, kahit na ang pagpunta sa pisikal na ruta ay magiging isang mataas na hamon. Marami sa kanila ay umabot lamang sa dulong peak phase ng golden class, na walang pagkakataong makalusot sa iba pa nilang mga levies. Ang lakas sa pamamagitan ng pisikal na sining ay maaaring mukhang mas madaling sanayin sa simula, ngunit sa pag-abot sa isang tiyak na bottleneck threshold, ang kahirapan ay tumaas ng malaki. Ang pagsasanay sa iyong katawan hanggang sa limitasyon ay magpapabagal sa bilis ng pagpapabuti. Ang mga tulad ni Mason, maliban kung sila ay puno ng nakatagong talento at perpektong komposisyon, ay hindi kailanman makakarating sa parehong larangan ng paglalaro. Sa pag-iisip tungkol dito, malamang na si Mason ay nasa isang mas matinding kalagayan kaysa sa kanya. Maaaring naputol ang nerbiyos ni Terence, ngunit may posibilidad pa rin ng pisikal na pagsasanay. Si Mason, sa kabilang banda, ay malamang na kailangang umuwi at magtrabaho sa bukid. Pero, Uncle Charlton, pakiramdam ko ay napagtanto na ng aking mga kaaway sa ngayon na nawalan ako ng lakas. Ang iniisip ko ay dapat kang kumuha ng mabilis na ibang bodyguard bilang kapalit ko, kung hindi, magkakaroon ng gulo. Si Terence ay naging seryoso sa paksa.
Nasalungat ako sa maraming tao, na kung tutuusin, mga kaaway mo rin. Marami ang nakatutok sa akin dahil kay Cheryl, ngunit kung pupunta sila at makita ang aking kawalan, nag-aalala ako na baka ikaw at si Cheryl na lang ang mabalisa nila. Alam ko iyon. Tumango si Pablo. Nakipag-ugnayan na ako sa Sec Junior ni Uncle Fredo, nagtrabaho rin siya noon bilang bodyguard, at kasalukuyang nagbabantay sa isang businessman dahil wala ang amo niya sa bansa ngayon. One-time mission lang ito, kaya makakarating na siya kapag natapos na ito. Binigyan niya ako ng contact ng isang bodyguard company, pati na rin kukuha ako ng isa doon sa ngayon. Oh, anong klase nila? Tanong ni Terence. Narinig ko na ito ay mistake, sabi ni Pablo. Sapat na iyan. Hanggat hindi masyadong sama ng loob, dapat niyang pigilan ang ating mga kaaway, sabi ni Terence pagkatapos mag-isip. Kailan siya darating? Sa susunod na 2 araw, sabi ni Pablo. Ngayon o bukas? Okay, hindi ko na kailangang mag-alala. Tumango si Terence. Nang matapos ang kanilang talakayan, umalis muna si Pablo upang harapin ang mga usapin ng kumpanya na naging abala sa kanya nitong mga nakaraang araw. Si Terence naman ay nahulaan na ang 2 miss ay natutulog sa itaas. Kulang din sila sa tulog nitong nakaraan. Dumating sa umaga ng 2 araw, si Cheryl at Yasi ay bumaba na magkahawak kamay, kasama si Miss. Ito ay hindi gaanong naiiba sa kung paano sila karaniwan kaya't hindi masyadong inisip ito ni Terence. Terence, kailan ka aalis? Tanong ni Cheryl. Sa susunod na 2 araw, hanggang sa dumating ang bodyguard ni Uncle Charlton. Aalis ako pagkatapos nito, sabi ni Terence, na medyo naasim sa lungkot. Oh, so aalis ka ng Villa? Tanong ni Cheryl. Sa tingin ko, tumango si Terence. Pagkatapos ay sabihin mo kay Cheryl at ako paalisan ka namin, sabi ni Cheryl. Okay, medyo kakaiba ang tingin ni Terence kay Cheryl, parang mas composed siya, kumpara kahapon. Sa Villa area, lumipat na si House Turner sa loob ng bagong baylang Villa. Pinandilatan ni Jimmy Turner ang kanyang asawang si Harleen, tingnan mo kung ano ang ginawa mo. Anong uri ng mga tao ang iyong iniinis? Salamat sa Diyos at hindi kita pinakinggan at ipinadala si Uncle Carlos kay Pablo, kung hindi, ang ating bahay Turner ay magiging masama ngayon. What's wrong? This wasn't even my idea, bakit mo ako sinisisi? Sinabi ni Harleen, na nakakaramdam ng mali, hindi ba't nag-imbestiga na tayo, mayroon lamang golden class and peak face si Pablo na tinatawag na Uncle Fredo, isang physical practitioner. Ang ating Uncle Carlos ay isang mid-phase physical mystic class. Ngunit may isa pang master si Pablo maliban kay Uncle Fredo. Isang maagang peak phase na mystic. Sinabi ni Jimmy, mabuti na lang para sa amin binisita ko ang malalaking isda dito, Master Bean, kung hindi ay kalabanan natin sila ng hindi nalalaman. Ang isang maagang peak na spiritual practitioner ay nasa parehong antas ng isang mid-phase na physical practitioner, hindi pa banggitin na mayroon silang late-phase golden class na physical master sa kanilang panig. Tayo ay magdurusa sa mga pagkalugi. Hindi maaaring totoo yan, itong si Pablo, hindi ba siya ay isang maliit na negosyante? Paano siya nagkaroon ng napakaraming kapangyarihan ng tao? Siguradong nagkamali ka. Nakanganga ang bibig ni Harleen, nagulat at hindi makapaniwala. Parang magkakamali si Master Bean. Malamig na sinabi ni Jimmy, ang unang bahagi ng mystic na iyon ay tinatawag na Terence, at siya pa nga ang may pananagutan sa pagbali sa mga binti ni Master Bean. Sa tingin mo pa rin ba may mali? Galit na galit sa kanya si Master Bean sa kanyang punto, syempre alam niya kung anong antas siya. Hindi naman, binugbog ng lalaki si Master Bean. May death wish ba siya? Hindi napigilan ni Harleen ang kanyang boses dahil sa pagkabigla. Paano ako, nagdusa ba ako para sa wala? Kung gayon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Ang lalaki ay may 2 Panginoon, sa tingin mo ay madali tayong makakaalis kung lalaban tayo niyan. Si Jimmy ay talagang nakaramdam din ng kaguluhan dahil nagplano siyang maglabas ng malaking halaga mula kay Pablo, medyo nakatulong ito sa kanyang negosyo sa Starfield. Pagkatapos lamang niyang magsaliksik ay nalaman niyang may 2 malalaking tigre si Pablo.
Sa sandaling ito na pumasok ang pangalawang kapatid ni House Turner sa nagngangalit na Jimmy. Nakangiti siyang nagsalita, "Huwag kang mag-alala, kuya, hindi na kailangang pag-alitan si Bienan. Nakatanggap lang ako ng malaking balita. 920. Oh, anong balita?" Napahinto si Jimmy bago nagtanong. Nasugatan lang si Fredo at halos hindi na gumagaling. Ang anak ni Pablo ay dinukot, at habang nagawang iligtas siya ng bodyguard na iyon ni Terence, nagtamo rin siya ng matinding pinsala. Tumawa si Benny. Maaaring itinago ng pulisya ang impormasyon, ngunit hindi ito lihim para sa mga taong katulad namin. Oh, may gumalaw kay Pablo. Sabi ni Jimmy, nagulat, sino iyon? May mga high-level ba silang practitioner na kasama nila? House din ng East Sea, nangikil sila ng 250 milyon mula kay Pablo, at nagkaroon din sila ng tulong ng mid-phase mystic class, isang physical practitioner. Sinabi ni Benny, nabalitaan ko na nasugatan din siya, at nagpapagaling sa sarili sa Master Irvings, pero ang alam ko lang, wala akong anumang detalye. Pero ang sigurado, isa itong magandang pagkakataon para sa amin, House Turner. 250 milyon, magkano? Nagningning ang mga mata ni Jimmy habang dinidilaan niya ang kanyang mga labi. 100 milyon lang ang iniisip ko noong una, hindi ko akalain na mas nakamamatay sila kaysa sa atin. Bro, kung magsasaliksik ka pa, at kung tapos na ang dalawang bodyguard na ito ni Pablo, ito na ang perpektong oras para lumipat tayo. Siyempre, alam ko. Tumango si Benny, pinadala ko na sina Winston at Walter para mangalap ng impormasyon, magkakaroon tayo ng balita sa lalong madaling panahon. Ang ganitong uri ng bagay ay mahirap pigilin, kung tutuusin. Wow! Kahit ang Diyos ay tinutulungan tayo. Nagsimulang tumawa ng baliw si Jimmy. Tumingin siya sa kanyang asawa, Harleen, napakaganda ng ginawa mo sa amin sa pagkakataong ito. Kung hindi, wala na talaga kaming basehan para humingi ng pera kay Pablo. Kung ganoon, bakit ngayon mo lang ako sinigawan? Tuwang-tuwa rin si Harleen ngayong natapos na ang mga masters ng Charlton House, hindi lang siya makapaghiganti, ngunit ang kanilang pamilya ay may malaking halaga ng pera na darating sa kanila. Haha, hindi ko maintindihan ang sitwasyon kanina. Masayang sinabi ni Jimmy habang niyayakap ang kanyang asawa, huwag kang mag-alala, siguradong amin ang cake na ito. Big bro, magkano ang dapat nating hilingin sa pagkakataong ito? 100 milyon ang sinabi natin noong nakaraan, ngunit hindi talaga sapat iyon, di ba? Naramdaman ni Benny na sa wakas ay nasa posisyon na si House Turner na kumita ng magandang bagay. Ang mga zina iyon ay talagang mga leon din, humihingi ng 250 milyon. At ibinigay ito ni Pablo sa kanila. Kailangan nating humingi ng kahit 200. Sinabi ni Jimmy, siguradong mayaman ang Pablo na ito, di ba? Sasayangin natin ang gintong pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos kung hindi tayo hihingi ng higit pa. Nag-uusap lang ang dalawa nang bumalik sina Winston at Walter Turner, masayang ibinalita ang kanilang balita sa pagpasok sa pinto, tatay, tito, magandang balita, napakagandang balita. Oh, anong magandang balita? Nagkatinginan sina Jimmy at Benny, nahulaan na kung ano ang magandang balita. Maaaring hindi pa rin magawa ni Fredo, at ang Terence na iyon. Nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Winston, ang balita ay nasa lahat ng dako ngayon. Gaano ka maaasahan ang impormasyong ito? Masayang tanong ni Jimmy. Hindi kami masyadong sigurado, ngunit tatay, hindi mo ba kilala si Master Irving? Maaari mong hilingin sa kanya na kumpirmahin ito, siya ay dapat magkaroon ng pinaka-maaasahang mapagkukunan, kung isa sa alang-alang kung sino siya. Sabi ni Winston. Sige, tatawagan ko siya ngayon din. Tumango si Jimmy bago kinuha ang kanyang telepono. Hinihintay na ni Irving si House Turner na gumawa ng kanilang hakbang pagkatapos sabihin kay Coldy na ipakalat ang balita, ngunit hindi niya inaasahan na isang araw lang ang lumipas bago sila nagsimulang tumawag. May ngiti sa kanyang mukha, kinuha niya ito, hello. Ako si Irving. Master Irving, ako ay mula sa House Turner, ako si Jimmy. Tinatreto pa rin ni Jimmy si Master Irving nang may lubos na paggalang.
Pagkatapos ng lahat, dahil siya mismo ay mula sa isa sa mga marangal na bahay, naunawaan ni Jimmy na ang Irving ay nagmula sa mga nakatagong noble house, isang pag-iral na higit na mas malaki kaysa sa mga marangal na pamilyang iyon. Si Irving ay maaaring isang bastardo, ngunit siya ay isang bastardo mula sa isang makapangyarihang bahay. Oh, Theo Turner. May problema ba? Sabi ni Irving na parang hindi niya alam kung bakit siya tumatawag. Narito ang bagay, narinig ko na may nangyaring mali doon sa panig ni Pablo. Hiningi na ni Jimmy ang impormasyon ni Pablo mula kay Master Irving na nagpapahiwatig din ng galit niya kay Pengze sa kanyang mga salita habang tinitingnan ang saloobin ni Master Irving. Kung gusto ng lalaki na protektahan si Pablo, agad na iiwas ni Jimmy ang ideya ng paghihiganti. Ang hindi niya inaasahan ay si Master Irving ay kalaban ni Pablo noong una. Ngayon ay wala na siyang dahilan para matakot, direktang ipinapakita ang kanyang mga intensyon sa halip. Oh, kaya pala tumawag ka, Theo Turner. Napansin ni Irving na talagang masigasig ang pamilya. Ngunit iyon ay isang magandang bagay para sa kanya, mas maraming tao ang may sama ng loob kina House Charlton at Terence, mas masaya siya. Tama, nakumpirma ko na ang mga pinanggalingan ko ang mga sugat ni Fredo ay malala at hindi pa naghihilom. Samantala, si Terence ay isa na ngayong ganap na normal na tao, na walang anumang kapangyarihan. Theo Turner, wala kayong dapat ikatakot. Haha, I see. So personal mong ginawa ang research, Master Irving. Tuwang-tuwa si Jimmy orihinal na nag-aalala siya tungkol sa pagiging maaasahan ng impormasyon, ngunit ngayong narinig niyang nagmula ito sa panig ni Master Irving, wala na siyang dahilan para mag-alala pa. Dapat malaman mo rin ang kasaysayan namin ni Terence. Ngayong may nangyaring ganito sa kanya, syempre may binabalak din ako. Sinadya ni Irving na huminto sa puntong ito. Nangangikil si Damaso ng maraming pera mula sa panig ni Pablo 250 milyon. Naiinggit ako dyan, kaya naisipan kong subukang makakuha ng bahagi ng cake. Nakikita ko, haha, ang galing. Salamat, Master Irving. Binaba ni Jimmy ang telepono bago masiglang bumaling kay Benny. Lil, bro, ang source ay mula kay Irving mismo. Si Terence ay ganap na walang kapangyarihan, at si Fredo sa isang sickbed. Kahit si Master Irving ay nakaramdam ng inggit sa pera na nakuha ni Damaso mula sa Pablo, at siya ay nag-iisip ng parehong bagay sa atin. Kailangan nating kumilos. Oh, I see. Kung gayon kailangan na talaga nating magmadali. Hardly na kung matuyo si Pablo, kung hindi, wala nang natitira para sa atin. Tumango si Benny, siguradong kakagat si Irving kay Pablo, kailangan talaga nating gumawa ng unang hakbang. Tama. Nakipag-ugnayan na ako kay Irving, anyway hindi niya tayo masisisi kung pupunta tayo para sa atin. Sinabi ni Jimmy, siguro dapat na tayong pumunta ngayon. Sige, dadalhin namin si Uncle Carlos ng direkta sa Pablo. Sinabi ni Benny, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kung hindi tayo gagawa ng desisyon ngayon, mawawala ang lahat ng pera. Sa loob ng opisina ni Pablo ay isang lalaki na may presensya ng isang mas mataas 40 taong gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abong damit. Mukha siyang malakas. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.